huling petsa ng buwan ng Marso. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 4, mga talatang 43 hanggang 54. Nung panahong iyon, nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling ng inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila anong oras siya gumaling. Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na ang Panginoong Hesus noong mga panahon na yon, sa kanyang paglalakbay, ay maraming mga taong nakakadaw upang palad niya. At sa ating pagbasa ay mayroong isang tao, ipinanikluhod sa kanya ang kanyang anak na lubhang nahihirapan. Lubhang pinapahirapan ng sakit at karamdaman. Sinasabi pa nga dito sa ating pagbasa na siya ay naghihingalo na. Pero kay Jesus, walang karamdaman ng paghihingalo ang hindi niya kayang pagalingin at paghimalaan. Kaya nga sa ating pagbasa, siya ay pinagmamadali ng mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. O, diba? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Biruin po ninyo. Hindi na nakarating si Jesus doon sa tao, sa batang may karamdaman. Pero sa mga salita at panalita lamang ni Jesus, ang ating paniniwalaan at sasampalatayanan, tiyak mararanasan natin ang kanyang himala at kababalaghan. Katulad sa ating pagbasa, nang dumating yung tao, kung saan naroroon ang kanyang anak, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing, naibsan na at magaling na yung kanyang anak. Ang tanong ay, anong oras siya gumaling? Sinasabi na mag-aalauna ng hapon. Naalala ng tao na nung mga oras na yon, binigkas at winikan ni Jesus na pinagaling na at wala ng karamdaman ng kanyang anak. So anong ibig sabihin? Sa Diyos, mapangyayari niya ang lahat ng bagay kung mayroon tayong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya nga madalas nating naririnig, just say the word, sabihin mo lang at gagaling na ang aking anak. O diba? Minsan pinaniniwalaan natin yung mga bagay na nakikita lang ng ating mata. Paniwalaan din natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ating mata, pero nakikita ng ating pananalig at pananampalataya na mapangyayari ni Jesus ang lahat ng bagay sa mga taong may pananalig sa Kanya. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagbasa. Kung sa akin nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. Anong laking pananalig ng mataas na pinuno ng noong sadyain niya si Jesus upang hilinging pagalingin ang kanyang anak at manalig na sa pamamagitan lamang ng salita ni Jesus ay gagaling na ang kanyang anak. Biruin po ninyo. Sinasabi na sa kasaysayan na ito'y may mataas na katungkulan. Ngunit may mga nagsasabi at pagkakataon at sa ibang bahagi ng kasulatan na sinasabi niyang nakakahiyang abalahin kayo, guro, sabihin lang po ninyo, sapagkat ako man ay may mga tauhan kapag sinabi kong gawin ito ay susundin nila. Kapag sinabi kong pumaroon sila ay pupunta sila. Sabihin mo lang at gagaling na ang aking anak. Tingnan po ninyo mga kapatid sa ating pagbasa. Alam niya kung ano, kung gaano kalakas, kamakapangyarihan ang mga salitang binibitawan ng isang tao sa mga taong kanyang nasa sakupan. At kinikilala ng taong ito na si Jesus ay may kapangyarihan, may kapamahalaan kahit sa mga sakit at karamdaman
Nakapagpapalayas nga siya ng masamang espiritu, ng demonyong lumilikha, ng demonyong sumasapi, ng demonyong nagahari sa katawan ng tao. Karamdaman pa kaya? Karaniwan na sa ating panahon, kinakailangan ng patotoo, tanda o ebidensya upang tayo ay maniwala sa mga bagay-bagay. Totoo yun eh. To see is to believe. Kapag walang nakikitang tanda, pruweba, mahirap paniwalaan. Pero sa mga taong may pananampalataya, mapaniniwalaan niya ang lahat ng bagay. Ang kasalukuyang mundo ay walang puwang para sa mga himala sapagkat kinakailangan lagi ng paliwanag at pruweba. Diba? Mahirap sampalatayanan ng imposible at hindi nakabatay sa talino ng makabagong agham. Ngunit iba ang kapangyarihan ng bawat salita ng Diyos. Totoo yun. Minsan imposible sa tingin ng tao, imposible sa mata ng tao, imposible sa tingin ng ating mga kaibigan, imposible sa tingin ng ating mga mahal sa buhay, ngunit sa isang taong may pananalig at pananampalataya, walang imposible sa Diyos. Lahat ay mapangyayari. Ngunit iba ang kapangyarihan ng bawat salita ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng salita ay nilikha niya ang lahat ng umiiral. Kaya hindi nakapagtataka na makagawa ng kababalaghan ang anumang salita na buhat sa Kanya. Totoo, ang mundo naman eh. Hindi naman kamay ang ginamit ng Diyos para mahulma, mahubog ang mundo, para mahati ang dagat at ang lupa, ang mga hayop na lumilipad, ang mga hayop na gumagapang at lumalakad. Kahit ang lahat ng bagay na nakikita ng ating mata ay nilikha sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tao nga lamang ang nilikha niya sa pamamagitan ng Kanyang kamay, di ba? Hindi gumamit si Jesus ng anumang siyensya o teknolohiya. Winika lamang niya at siyang nangyari. Siya ay tunay na Diyos at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay buhay. May higit pa bang saligan bukod sa Kanyang mga salita? Wala na. Ang mapagkakatiwalaan at masasaligan lamang ay ang mga salita ng ating Panginoon na kung ating diringgin, uunawain, paniniwalaan, sasampalatayanan at magkakaroon ng malaking pag-asa, magkakaroon to ng buhay sa atin. Bilang Kanyang mga alagad, maging matapatin tayo sa bawat salitang ating bibigkasin upang mapagtibay natin ang tiwala sa atin, ng ating kapwa, hanggang sa magbunga ng magandang ugnayan. Hamon na po ito sa atin ngayon. Ang anumang mga salitang ating bibitawan, kailangang pag-ingatan sapagkat ito ay magiging matibay na sandigan, pagkukuhanan ng respeto, parangal at dignidad natin. Kaya napakaingat na ang dapat nating sinasabi ay palaging positibong bagay patungkol sa Diyos at patungkol sa mga gagawin ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palaging maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye.